Good day, my name is Aaron C. Gabonada from BSHM 3G and I'm going to show you my interview with manager. So, good afternoon, sir. My name is Aaron C. Gabonada, BSHM student at Baliwa Polytechnic College, and I'm here to ask some question regarding of food safety. Before we start, sir, may I ask you to introduce yourself first? Yes, thank you, Aaron. So, I'm Christopher Varias of Choking SM Baliwag. I am the PQM of the store, which stands for Product Quality Manager in the store. So, overall, nag-check rin naman ako ng dining area and then ng pero more on sa nakafocus ako sa kitchen, which is production area ang hawak ko. So, yun, food safety rin ang isang hawak ko dyan. So, titingnan natin kung nakakasunod ba yung mga staff natin. So, yun, ako nagtatrabaho na dito sa Chowking SM Baliwag for 11 years. So, gamay na natin yung food safety tsaka yung restaurant. Kaya, if ever naman yung mga katanungan is matutulungan ko po kayo. Thank you. Thank you so much po, sir. So now let's start with our first question regarding in food safety. How would you handle a situation where an employee was not following proper food safety procedures? Yes. Yung mga hindi nakapag-follow sa mga regulations natin, lalo-lalo na sa food safety is, first ang ginagawa natin is counseling. Which is, pagka hindi sila nakakasunod sa mga ganyan, sa mga food safety procedures, first, syempre, counseling. Then, pagka sumusuway pa rin sila sa ating mga ating mga regulations and policies, ayan, binibigyan na natin sila ng written reprimand, and then kasunod na nito is for suspension. So pagka food safety kasi ang usapan, critical yan. So hindi natin pwede isaalang-alang ang kaligtasan ng ating mga customer and then ng mga ating employees. So kailangan masusunod natin yung mga which is meron naman kaming guide dito, which is yun ang tinatawag namin na 10C, 10 Critical Food Safety. So yun lahat yun, naka-elaborate yan sa kanila. So lahat ng critical is aware sila. So ano nga naman ngayon, wala pa naman nakakapag-disobey ng mga food safeties natin. Pero meron naman tayo nakaka-counsel, which is na-elaborate lalo natin sa kanila na mas malalim kung ano ba dapat ang procedures, lalo na sa food safety, pagka food safety ang usapan natin. So yun lang naman, yun, first counseling, then second written reprimand, and then sunod suspension. Ang pinaka-worst dun is termination. Yun ginagawa natin kung talagang matitigas na ang ulo, which is yun nga, hindi natin pwede sa alang-alang ang kalagayan ng ating mga customer at ng ating mga employees. Thank you po, sir. So proceed na po tayo sa question number 2. How do you ensure that all employees are following the proper food safety protocol? Yes. Ma-make sure ko na lahat ng aking mga staff ay makakasunod ng ating mga food safety procedures. So, ginagawa natin yan. Nagkakandak tayo ng monthly meetings para sa ating food safety procedures. And then, isa pa dito, kaya natin na ma-make sure natin, day by day, binibigyan natin sila ng isang, for example, di ba, 10C yan. So, every day, tayo dyan na hinihimay-himay natin kung ano yung mga food safety. Bibigay tayo ng isang araw na ganito. Kunwari, sabihin na natin sa hot health products. So lahat ng hot health products is binabantayan natin. Kung may papasok o babagsak sa temperature niya, which is kailangan i-dispose, then pinapagawa natin sila ng reporting kung bakit bumabagsak yung temperature, and then marirely na natin, hindi na natin mapapaulit o mauulit ang mangyayari kasi na-address na natin yung mga possible na natin. So doon pa lang, make sure na natin. Then randomly, nagtatanong-tanong tayo ng mga possible na sino matapat ang tao, kung sino available, tatanungin natin yan.
kumbaga, gugulatin natin sila kung ano yung mga food safety na sinusunod natin. So, kung papalalimin pa, mas malalim pa talaga ang food safety. So, masyado siyang complicated. Pero, understandable naman ng mga bata, ng mga staff natin, kung ano ang talagang food safety. So, yun. Thank you po, sir. So, question number 3. How would you do if you notice that a supplier was violating federal food safety standards? Yes. Yung mga suppliers naman natin, ever na nakakapag-violate sila ng ating mga ng mga regulations sa food safety, yan hindi na natin pinagpapatuloy yung pagkukuha sa kanila ng supplies. Pero ganun pa man, wala pa rin kami na-encounter na ganun na yung supplier natin na hindi nakakasunod. Kasi meron tayong regulations na dapat sundin. So kung hindi sila makapag-comply doon, hindi na natin pwede silang, kunwari, nakakita na tayo ng mali sa gagawin nila o kaya hindi natin nakukuha yung tamang kasagutan sa kanila o kaya yung procedure na hinihingi natin, hindi na natin siya ipagpapatuloy kasi hindi tayo pwede mag-take ng risks lalo na pagka ang usapan ay food safety. So yung mga suppliers natin, make sure natin. So for example of this is yung mga eggs na kinukuha natin sa sa poultry. So sabihin na natin sa palengke kasi pag dumating isang egg, ang raw egg, kung ano yung kinuha sa farm, yun na yun. Kumbaga, ite-tray lang siya. Pero dito, pagka dineliver dito, dapat nakasanitize siya. Hindi siya pwedeng darating dito na naka-tray na marumi pa. Kailangan yung egg natin dito is maputi. Maputi talaga siya na, kumbaga, pearl talaga siya tignan. Pearl yung kulay niya, wala siyang dumi, wala siyang kahit na anong object na nakadikit. Feather, hindi siya pwedeng ganun. So, dun pa lang na natin na ito ang regulations namin. Ngayon, kung hindi nyo kayang sundin yun, hindi tayo magpapatuloy sa pagkuha ng supply sa inyo. So, dun pa lang sinasala na natin yung mga supplier natin. Kaya ma-make sure namin yung mga supplier natin nakakasunod. So, ngayon, meron nangyayari na sabihin na natin sa isang cluster may bumagsak na chicken. And then may nakita silang molds or mga defective signs sa isang product na dumating sa kanila. For example, this na dumating sa SM Baliwag. So, i-relay natin sa kabilang store, sa other branch, kung ganito rin ba yung na-encounter nila. So, pag na-encounter nila yung same issue, yung chicken na yon, lahat yun i-hold yun, yung dumating ngayong araw. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik na pwede na nating iluto o gawin o ilabas. Hindi. I-hold natin lahat yun. I-set aside natin. Tapos, pagka na-set aside na siya, tatawagan natin ngayon supplier para i-pull out lahat ng mga product na yun. Kahit sabihin na natin 100 piraso ng manok yan, ipo-pull out lahat yan. Hindi natin pwedeng sa-alang-alang yung food safety ng ating mga customer. So, dun pa lang, ma-make sure na natin pagka may defects yung isang product and nationwide, lahat yun, pull out yun. So, yun yung pinaka natin dun. Proper defense natin para hindi natin yung mga customer na may makakapag-food poisoning tayo o kaya makakapag tayo. So, sa supplier pa lang, napakahigpit na nila. So, ngayon wala pa naman kami na-encounter dahil yun nga rin, pinapatubad namin yung food safety. Thank you. Thank you po, sir, for that wonderful answer. Question number 4 po is, what are the best procedures for ensuring the cleanliness of food preparation, surfaces, and utensils in order to avoid foodborne illnesses? Yes. Ayan yung mga inaano natin. So, sa equipments natin, tsaka utensils natin, is properly sanitize yung mga yan. So, hindi siya pwedeng darating yung time na may closing procedure, hindi pwedeng masasanitize yung ating mga equipment and then mga table counters, mga utensils. Everyday yan. So, for example of this, nahulog si food tong. Hindi pwedeng natin pupulutin na lang yun, tapos ibabalik natin sa sa isang lagayan, sa isang station. No? So, yun, proper sanitation ng ating mga products, yung mga utensils, which is dapat kailangan natin sinusunod siya, hindi lang everyday, kumbaga hourly natin sinusunod. Kami dito,
may tinatawag kami dito, sunny break kung tawagin. So, every 15 minutes, lahat ng mga kamay, lahat ng mga utensils, lahat ng mga soiled items, lahat yung sinasanitize yan. So, every 15 minutes yun, may magkukol, may voice over na kailangan na mag-sanitize. Lahat ng mga surfaces na hinahawakan ng mga employees, ng mga yun yung mga sinasanitize natin. Kaya make sure natin na yung cleanliness at sanitation ng ating mga station and utensils is malinis talaga. Then meron kaming sinusunod dito, hindi lang dahil nagsasanitize ka na nagsasanitize, masasabi mo ng safe na yun. Baka mamaya sabihin na natin over sa sanitize, baka mamaya sobrang na yan, sobrang nakaka-poisonous na yan kasi sanitize every 15 minutes. No. Meron po kaming ginagamit na isang device, o hindi siya device, isang tools na para ma-monitor natin yung pH ng water. So ito yun, this is the test strip kung tawagin. So ito, pinoprovide to ng company, nag-i-invest siya dito sa ganitong halaga na tools, which is nagre-range siya sa 2,000 to 2,500. So ito, ini-invest siya para sa safety ng ating mga customer, sa mga employees natin. Kasi nga, baka sabihin, sobra na yung sanitize, baka masyado naman ng over. Pero hindi siya, dito siya tinetest every 1 hour. Tinetest yung water natin to make sure na hindi talaga siya harmful sa ating mga customer. Kasi baka mamaya ma-over na nga. So, pero hindi. Sabi nga nila, mas malinis, mas maganda. So, yun. Make sure lang natin na maging malinis lahat ng mga stations natin. And then, yun nga, utensils natin. Dapat na, natin, organize natin. And then, clean. So, thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Proceed po sa last question. What are the factors to consider when purchasing food in establishment? Yes, mako-consider natin yung pag-purchase ng mga ating mga product sa establishment. So, titingnan nga natin yung mga possible na defects ng mga product na i-purchase natin. Hindi tayo basta-basta pwedeng bumili sa labas pagka nag-run out tayo. So, for example of this is yung mga gulay. Yung mga gulay kasi yan yung karaniwan na nag-run out. So, siya lang yung pwede nating bigay ng example. Kasi yung mga products natin, yung mga supplies natin, is talaga siya, exclusive lang para sa shopping. So, exclusive lang siya. Ang pinakaano natin dito is yung mga gulay. Best example natin dito is yung gulay. Yung mga raw na tulad ng eggs. Yan. Yan yung mga nabibili natin sa market. So, may consider natin siya na malinis o maayos pagka nakita natin yung mga is walang defects, walang natin, maganda yung quality. Dapat yun yung tinitingnan natin doon, hindi yun dahil mura, bibili natin. So, dapat makita natin yung quality niya. Kung mas maganda, sabi natin yung pricey, pero maganda yung quality. Yun tayo sa quality. Kasi hindi natin pwede sa alang-alang yung kapakanan ng ating mga customer. Dahil lang nakamura tayo. Ang nga doon, nakamura ka nga, pero may madidisgrasya ka. Sabi natin, may na food poison ka, mas mahal yung may lalabas mong pera doon. Kasi nga, nakamura ka nga sa product, pero nakadisgrasya ka naman. So, mas mahal yun. So, pag tinitingnan natin dyan, yung mga defects, tinitingnan natin, mga chinecheck natin. So, lahat yan, kailangan hindi tayo basta-basta pwedeng bibili ng kung ano-ano lang yung makikita natin sa market. So, yun, pinukonsider natin yung qualities ng ating mga binibili. So, yun, thank you. Thank you po, sir, sa opportunity po na para ma-interview po kayo sa interview po na ito ng about food safety po.